So, ayan po. Good day, everyone. So, bago tayo magsimula, ayan, taba. Gusto ko muna kayong tanungin, no? So, dito na po tayo sa next lesson natin, ang Europe, no? So, pag narinig nyo ba yung word na Europe, ano bang unang pumapasok po sa isip nyo? Sa akin po kasi pag Europe, Eiffel Tower, Paris, o syempre kasama na dun yung masasarap na pagkain, or maybe history, may mga castles, 'di ba? So, ngayon po, we are going to explore one of the most fascinating continents in the world, which is Europe. So, hindi lang po ito basta lugar sa map, 'di ba? Syempre, isa siyang continent na puno din ng rich history, diverse culture, tsaka ng world-class tourist destination kasi nga 'di ba yung mayayaman dito pumupunta sa Europe kasi dito medyo pricey, expensive pag magta-travel ka dito. So sa discussion po natin today, hindi lang po natin aaralin kung nasaan yung bansa. So intindihin natin siya, no? Hanapin natin ano po ba yung uniqueness sa bawat bansa. So ano pa yung kanilang mga cultures and traditions and bakit ba sila pinupuntahan ng mga tourists mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. So syempre as a future entrepreneurs, mahalaga po na ma-appreciate po natin yung mga ganyang lugar kasi dito natin makikita kung paano po nagiging successful yung isang destination. Malay nyo, dahil sa business nyo, di ba? Makapunta po kayo dito. So, habang nagdi-discuss po tayo, I encourage everyone, no, kahit recording lang po ito, na makinig po kayo. Kasi kasama po ito sa midterm. So, pwede nyo po itong i-connect sa mga experiences nyo sa future career nyo. So, syempre, ang goal natin, hindi lang kayo matuto. So, ma-appreciate nyo yung Europe kahit hindi pa nyo napuntaan bilang isang global tourism destination. So, ayan na, mag-travel na tayo. So, dito lang muna tayo sa online magta-travel. So, dahil nakalabas ang aking face, may mga parts na hindi nyo mababasa, pero sinave ko naman na sa, sinend ko naman yung, ang tawag doon, sinend ko yung lesson, yung PPT sa, ano nyo, di ba? Sa group chat. So, introduction. So, syempre din na natin ay may masyado yan. So, yung Europe kasi unique siya kasi meron siyang land connection sa Asia. No? So, not entirely surrounded by water, politically Armenia and Cyprus are considered part of Europe despite their geographical location in Western Asia. So, sabi ko nga, sa inyo meron silang rich culture. So, unlike sa ibang continents, napapalibutan siya ng tubig. So, kahit geographically nasa Asia yung ibang bansa, gaya daw po ng Armenia at Cyprus, politically considered silang part ng Europe. So, napakayaman daw po ng Europe sa culture and art, sa music, literature, tsaka po sa architecture. And meron daw po silang around na 160 cultural groups, kaya diverse po talaga yung traditions. Tsaka po, lifestyle po sa kanila. So, bakit kaya mahalaga yung culture sa tourism? So, mahalaga po yung culture sa tourism kasi ito po yung nagbibigay ng ano, ba't di ako gumigit na? Ako ba yung may problema? Ako pala. Kasi yan po yung nagbibigay ng identity sa isang lugar, 'di ba? Kung ano yung kultura nila, ano ba yung religion nila. So dahil sa culture, sa pagkain, kagaya ng mga pag-culture kasi kasama diyan 'di ba yung traditions, yung festivals. So nagiging unique po yung bawat bansa. Kaya mas na-attract po yung tourists. So dahil nga sa vibrant customs nila, popular destinations yan for luxury and cultural experiences. So, sa chapter po na yan, no, at the end of this lesson, kikilalanin po natin yung mga bansa sa Europe. So, part by part. So, malalaman natin yung mga basic facts tungkol sa kanila. So, matukoy natin nasan ba sila sa mapa and may explain natin kung bakit ba sila tourist destination. So,
paano ba ito makakatulong sa inyo, 'di ba? Kailangan natin malaman yung iba't ibang kultura. Tsaka para malaman natin kung paano tayo magbibigay ng better service based sa kanilang background. Kasi mamaya magkaroon kayo ng customer, 'di ba, na diyan na taga Europe, 'di ba? Para alam nyo, no? Or someday makakatransact nyo, business partners or mga boss, ganon. Pero dahil nga be your own boss, i-acknowledge natin na baka future investors nyo or future partners. So, overview. So, mahaba yan. Basahin na lang. So, yung Europe po is nasa nasa northern at eastern hemisphere. So, napapalibutan po siya ng Atlantic Ocean sa west, ng Arctic Ocean sa north, tapos sa bandang east niya yung Asia. So, sa bandang south naman, yung Mediterranean Sea. So, second smallest continent po siya, yung Europe, pero kasi marami po siyang bansa. Meron siyang, nakalagay dyan, 44 countries. So, largest country niya po is Russia, ang smallest naman is Vatican City. So, iba-iba pong climate kasi po sobrang lamig, 'di ba? Hanggang temperate. Kaya marami ring languages at regions. So, ayan po, may Russian, may German, may French, Italian, English, Spanish, Polish, Ukrainian, tsaka Romanian. So, ang highest peak po nila is yung Mount Elbrus in Russia. So, search nyo lang po sa YouTube, no? Kasi, hindi ko pa alam kung paano yung mag-share pa ako ng clips dito, no? Hindi pa masyado ano pa lang, sa PowerPoint pa lang ako. So, ayun po. And, yung kanilang longest river, yung the Volga River in Russia. So, bakit maraming languages sa Europe? Kasi, dahil po sa mahaba nilang history. Dahil po, hinati-hati sila sa maraming bansa. Kaya bawat bansa po, may sariling language, tsaka culture na nade-develop po over time. Okay po. So, ito po yung una nating pag-aaralan. Sabi ko nga po, part by part po ang pag-aaralan natin sa Europe, no? So, yung Western Europe po ang unahin natin. So, ang Western Europe po is binubuo daw ng mga bansang nasa western part kagaya po ng France, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Monaco at UK. So, iba-iba po kasi yung classification ng Europe. Depende po sa geography, sa politics, tsaka daw po sa economy, no? So, yan po ang mapa ng Western Europe. So, titigan nyo na lang. So, mas malaki siguro to, mas malinaw sa yung PPT nyo lang. So, ayan po, makikita nyo naman. Diba? Ang laki ng France. So, ayan yung Austria, Germany, Netherlands. So, ayan. Ayan siya. So, Western lang po yan, no? So, Belgium. O, diba? Kahit wala tayong YouTube, kumuha akong picture ng Belgium. So, ayan po yung makikita nyo sa Belgium. So, Belgium, ang capital niya ay Brussels. Ayan po ang kanyang language. Dutch, may French, no? May mga percent. So, ang region niya is Roman Catholicism, Christianity or Protestant, Islam, Judaism, and Buddhism. So, meron po silang carrier, Brussels Airlines. So, ang Belgium po is maliit pero highly developed po siya na bansa. No? So, may tatlong official language siya, di ba? Dutch, French, at saka German. So, naging independent daw po sila noong 1830 at meron po silang constitutional monarchy. So, ano po ba yung constitutional monarchy? Yan po yung type ng government kung saan po may hari at reyna. Diba? May king and queen. Pero po yung power nila is limited lang po sa constitution, no? And yung tunay na governance po nila ginagawa ng mga elected official. So, ayan po, no? So, yung Western Europe, packed daw po siya ng maraming history within its borders. So, yung Philippine passport holders are required to obtain a Schengen visa in order to enter Belgium. Bago kayo magpuntang Belgium, kailangan nyo ng visa.
So, ayan po. So, Belgium is, sabi ko nga, is a small country sa Western Europe, no? Siyempre, lahat naman po ng bansa is may rich na history and cultural significance. So, yung Brussels, noted daw po yan dahil sa kanilang cuisine and historical landmarks. So, marami daw po sa kanilang na-recognize ng UNESCO World Heritage Site. So, ayan po yung kanilang mga key attraction. So, syempre po, kilala po sa Belgium yung Grand Palace. Kasi nga, UNESCO site siya, no? So, marami po dyan na mga historic castles tsaka churches kasi perfect po siya, no? For historical tourism, kung mahilig ka sa mga history, no? So, bakit kaya yung mga tao nagpupunta sa mga historical places? O bakit din nila dinadayo? Kasi po, ang historical places, may mga tao kasi na gusto nilang malaman, no? Gusto nilang makita, maranasan yung history ng ibang lugar. So, nakakatulong rin yun kasi dagdag siya, dagdag learnings, info, dagdag wisdom, tsaka pag-appreciation po ng mga past events, 'di ba? So dahil kahit daw maliit 'yon, yung Belgium. Belgium is one of the most industrialized and urbanized countries in Europe today. So, ayan. Hindi ko na isa-isa, mababasa nyo naman yung mga tourist sites na pagkarae-rae. So, Belgian cuisine. So, diverse and heavily influenced daw po sila ng Germany. So, Netherlands and France. So, it features substantial portion sizes to German cuisine and refined flavors reminiscent of French cooking. So, Belgium is renowned globally for its iconic foods including, so, syempre alam naman natin sikat sila sa chocolate, sa waffle, beer, tsaka sa fries, no? So, combination daw po ng German at French influence. So, ano bang favorite food nyo dyan? Syempre, ako chocolate. So, yung iba marami siguro sasagot dyan, waffle, no? Tsaka chocolate. Kasi, kilala po yung Belgium sa high quality ng chocolate, tsaka kakaibang taste. Nakakagutom yung pinag-aaralan ko. So, ayan. So, basahin nyo mabuti, no? Yung waffle, syempre alam nyo na rin, light and fluffy. So, yung chocolate nila, kasi sikat sila dahil high quality. No? Lalo na daw sa pralines, no? Which were invented by Jean Neuhaus, Jean Neuhaus in Brussels in 1912. Tas yung beer, known for a wide variety of styles reflecting the country's rich brewing culture. Beer. So, yung fries, also known as frites, din tawag sa kanila. So, siniserve daw ng maraming sauce. Kakagutom. So, dito naman tayo sa Belgian culture and traditions, no? So, sa kanila daw, importante po yung family. So, ayun po, no? Many Belgians remain their hometowns fostering close relationship with extended family members and creating a tight-knit community. Personal appearance is also high valued, no? Mahalaga sila yung personal appearance. Kaya nga 'di ba dito yung mga sa Europe yung mga fashion kineme, 'di ba? With individuals taking pride in their attire and impression they make on others. So syempre mga tao dito fashionista kasi nagpapaano sila, nagpapa-impress sa iba. No, mahalaga sa kanila kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa kanilang OOTD, no? So, in terms of etiquette, formal greetings daw are common. So, yung mga strangers, nag-handshake sila hanggang nag-evolve daw. Nagkaroon ng 3 kisses sa cheeks pagka nag-develop na yung relationship, and sa left cheek and the alternating sides, yung beso-beso yan. 'Di ba? So, overall, Belgian social customs reflect the importance of family, community, and social awareness. No? So, France, no? Ang capital niya ay Paris. Dito po ang Paris, no? Pinaka-influential 'yan na bansa sa mundo. Sa larangan ng fashion, ng food, ng culture. So, malaki po yung economy nila at tourism industry, no? So,
Ayan po, yung kanyang language, French, ang currency ay Euro, ang religion nila is Christianity, meron silang Brussels Airlines. So, ang major international airport nila is yung Paris Charles de Gaulle Airport, no? So, ayan po, nakalagay na rin po sa yung location. So, yung terrain nila, mostly flat plains po sila, and gently rolling hills sa bandang north, and west mountainous naman daw sa south, no? Sa southeast yung Alps. So, ang climate nila, no, vary significantly. So, yung Atlantic daw na influence niya yung north and west, resulting in the mild temperatures year-round. So, meron din silang winters. So, ayan po, no? Meron silang dry summers. So, ayan po yung kanilang tatlong river. So, meron din daw po silang high nominal per capita income and a large advanced economy. So, ano yung mga key sectors nila? Machinery, may chemicals, automobiles, no? So, ayan po, marami pang iba. Siyempre, of course, tourism, di mawawala. So, France, yan po yung birthplace ng haute couture. At yung host po ng Tour de France, Cannes Film Festival, no, sila po yon, 'di ba? So, sa larangan nga ng fashion, kilala sila. So, film entertainment, wine, yan. Gourmet cuisine. So, sila po yung nag-host ng Tour de France, yung largest annual sporting event sa buong mundo. And, yung prestigious Cannes Film Festival, so attracting global cinema luminaries. No? The country is also a cornerstone of the fashion industry. 'Di ba? Yan nga yung birthplace ng mga haute couture, home to iconic fashion brands. Nandiyan yung Chanel, yung Dior, yung Givenchy, Saint Laurent, 'di ba? Saint Laurent, paano babasahin yan? And syempre, pag Philippine passport holders ka, required ka na magkaroon din ng visa para makapasok ka sa France. So, ayan. So, isa po sa kanilang pinaka-famous is wine and cheese. So, syempre, fine dining sila. Kilala sila doon. And classic dishes like yung coq au vin. Diba? Coq au vin. No? So, bakit ba yung French cuisine is considered high class? Diba? So, ayan. Ang hirap basahin ng mga cuisine nila. Dito sasama sa exam. Basahin nyo na lang yan. Kung ano-ano. No? So, ayan. Ang kanilang ibang French cuisine. May soup and salad, no? Soup a la onion. Onion. Onion lang pala. Ganyan pa spelling. So, Bila base, yung fish to nila, yung bisque, o yung creamy seafood soup, and yung salad ni Cois. Salad with tuna and vegetable are popular choice. Yung starters nila, yung escargots or snails, terrine, yung meat pate, figra, yung duck liver pate, and yung ratatouille. Vegetables too are often served as appetizers. So, yung main courses nila, yung coq au vin. So, yun po yung chicken braised in wine. Confit de canard, yung duck confit, steak fries, or yung steak and fries, and yung cassoulet, bean and meat casserole, are classic main dishes. Ano na yung ano ko, hindi sanay. Creme brulee. Diba? Alam niyo na yung creme brulee, diba? Custard na may caramelized sugar crust. Mousse o chocolate. Chocolate mousse. Crepes. No? Tama na. Sayan sila. So, yung mga baguettes, yung mga croissants, so, dyan sila galing sa French cuisine. So, travel and tourism, syempre sikat dyan ang Eiffel Tower. Ayan, lahat yan. Basahin nyo na lang po ang kanilang mga tourist spot. Ayan talaga yung dinadayo dyan. 'Di ba? Yung Eiffel Tower, yung Louvre Museum, yung Palace of Versailles, French Riviera, no? So, yan po ang kanilang mga dinadalaw dyan. So, makikita nyo po dyan yung rich culture heritage and natural beauty nila. No? So, kaya na-recognize po yung France na premier travel destination featuring a wealth
iconic attractions. So, French people, culture and traditions. So, private na mga tao daw po sila and respectful in their interaction. So, ang common greeting nila is handshake din. Although, familiar sa kanila yung beso. No? Yung kaya tatlo. Diba? So, is customary. This is a light air kiss rather than a direct contact. So, regardless ng familiarity, considered na polite sa kanila yung mag-bonjour. Hello, bonjour, no? So, yun yung basic French greeting nila, bonjour. Ang ibig po sabihin nun, good day, good morning, no? Bonjour. Bonsoir, good evening. So, meron na lang tayong mga konting ganito, no? So, upon encountering them, even they are strangers, this demonstrates respect for social etiquette and general politeness valued in French culture. So, kung may kilala kayong friend, sabihin nyo, bonjour, no? Pagka umaga, pag gabi na, bonsoir. So, ganun. Okay? So, Ireland. So, ang Ireland po, ang capital niya ay Dublin. No? Ang language niya is Irish. Ano yan? Maliit kasi dito sa akin and English. Currency niya is Euro. Ang religion niya ay Roman Catholicism. So, Republic of Ireland or Irish Air is a country in North Atlantic Island divided sa North Pole and ayan, sign nyo na lang. So, British Isles, second largest island and the third largest in Europe, no? So, tinatawag din daw po sila na Emerald Isle dahil po sa green landscape. So, kilala po sila sa folklore at literature, no? So, from the tales of tiny leprechauns with hidden pots of gold to Saint Patrick, known as the one who converted Ireland to Christianity. So, Ireland is known as the land of saints and scholars dahil daw po sa Nobel Prize winner sila ng literature sa mga ibang bansa sa mundo, no? So, dito po, kailangan din po ng visa. So, sa kanila po, nag-a-attract din po sila kasi di ba po yung sikat po na soccer team na rugby, no, yun po, minsan din nadayo po sa kanila yung sa Ireland. So, ano ba yung leprechaun? Leprechaun. Oh. So, dito naman tayo sa mga numerous attraction. So, Cliffs of Moher, Trinity College, Rock of Cashel, 'di ba? So, bakit kaya popular sa kanila? Ang napansin nyo, more on nature yung tourism nila. So, syempre, pagka nature tourism, nagbibigay yan ng relaxation, fresh air, scenic views. Yun yung mostly hinahanap ng mga tourists. So, kung gusto nyo ng ganun, medyo mayaman-yaman kayo, dito na kayo sa Ireland. So, dito naman, sa cuisine nila, no? So, simple pero hearty po yung food nila, friendly and hospitable po kasi yung Irish people, no? So, ayan po yung kanilang mga traditional food. Shepherd's pie, Irish soda bread, Irish stew, box tea or yung potato pancakes, cuddle, yung dish na may sausage, bacon, and potato, colcanon, yung mashed potato na may kale and butter, no? So, ayan, di ba? Ireland is renowned for its iconic stout. Guinness characterized by its ruby red color and thick, creamy head when poured correctly. Irish whiskey is also famous worldwide, with the Old Bushmills Distillery in Northern Ireland being recognized the oldest whiskey distillery in the world. O baka ipaquiz ko yan. No? So, ano bang difference ng Irish tsaka French? So, ang Irish people kasi more friendly sila and casual. Yung French naman, mas formal sila and reserved, 'di ba? So, ayan.
So, when visiting Ireland, it is customary to ganun din, shake hands, no? So, yung Irish naman generally reserve in their physical expressions, avoiding public display of affection para sa kanilang PDA. They are known for their natural courtesy and hospitality. So, often going out of their way to welcome guests. So, kagaya rin pala natin sila. So, yung family and friends hold significant importance in Irish life with social interactions, frequently over visit to the pub, a cup of tea, or a friendly chat. So, ayan daw po, yung close familial bonds is defining characteristic of Irish culture. So, medyo may hawig pala tayo sa culture nila. 'Di ba? So, dito na po tayo sa Luxembourg. So, ang capital niya is Luxembourg City. Ang language niya is French and German. Ang currency niya ay Euro. Religion is Christianity. So, ayan. Ay, hindi ko napalitan yung ano ng Luxembourg. Ano pa rin siya? Ireland. No? I-edit ko na lang sa PPT. Bakit ganun? So, ito. So, kilala po sila sa castles, museums, and strong family values. So, ayan. Bakit po mahalaga yung heritage preservation? Siyempre, dyan sila kumikita sa tourism. No? And siyempre, dapat talaga i-preserve yan para maano rin yung history. So, the city has also earned the title of a European Capital of Culture and is part of a country consistently ranked among those with the highest GDPs in the world. No? So, ayan po ang kanilang mga tourist attraction. No? So, bakit po mahalaga ang heritage preservation? Para po mapanatili nila yung identity tsaka history ng bansa. Para po sa future generation. No? So, meron daw po silang national motto. Mere well blay what means mere sin. We want to remind the way we are. No, inire-reflect daw po nun yung kanilang bansa na meron silang strong desire na ma-maintain po yung independence tsaka yung kanilang cultural identity. So, syempre yung cuisine, yan po yung isa sa nagpapakilala ng identity nila. And yung most iconic dishes nila is yung Judmat Gardebonen, no? A traditional meal daw po yun featuring ng smoked pork, color served with broad beans. So, ano po kanilang mga social etiquette, no? Friendly daw po sila, reserved, especially with outsiders o yung mga hindi nilang kilala. So, yung key social norms nila include, meron silang strong sense ng privacy. So, hindi sila masyadong mapag-open ng mga personal na buhay nila. So, yun nga, yung formal greetings nila, ganyan din, handshake. Pero pagka nag-develop na beso na rin, no? Close friend may greet each other with gentle kiss. Ayun nga, beso-beso. So, yung personal nila tsaka professional lives nila are separate. No? Very professional po sila. So, yung family daw po nagpe-play din ng central role sa kanilang buhay. So, marami daw pong residents is narinirahan sa parehas na city kung saan sila pinanganak. 'Di ba? So, meron din silang tight-knit na family structures. So, yung family commitment is a high priority din po sa kultura nila. Monaco. So, second smallest country po, pero super yaman. So, isa po din siyang luxury destination. So, bakit ba mayaman ang Monaco? Ay, hindi. Capital muna, Monte Carlo. Ang language niya ay French. Ang currency niya ay Euro. Religion is Roman Catholicism. So, ang kanyang carrier is Heki Air Monaco. Meron siyang international airport, yung Cuneo International Airport. No? So, Monaco, a glimpse into a luxury. So, the Principality of Monaco, sabi ko nga, is smallest country siya in the world after Vatican. No? Kasi yung Vatican, nestled along the Mediterranean Sea.
So, malapit siya sa France. So, ayan po. Monaco is renowned as one of the most luxurious tourist destination in the world. It is especially famous for the Monte Carlo Casino, a symbol of wealth and glamour. So, Monaco's residents are prohibited from gambling or even entering the casino. So, yung native of Monaco, tawag sa kanila is Monegasque. So, foreign-born residents who now live in Monaco are referred to as Monaconians. So, ayun nga, bakit mayaman ang Monaco? Dahil nga po sa tourism, sa luxury service nila, tsaka pagiging tax haven. Kaya maraming mayayamang tao po yung at nakatira dito, no? Kaya nasabi diyan, 'di ba? The country in the world with the highest number of millionaires and billionaires, no? Take note niyo 'yan, billionaires per capita. So seafood daw po is popular sa Monegasque cuisine due to its abundance in the Mediterranean coast. So, material indicators of wealth such as luxury goods. So, makikita nyo naman yun sa kanilang mga gamit, no? Luxurious car, exclusive shops, no? Nandyan yung mga bigating shops, no? So, kailangan mo ng visa kung gusto mong pumunta ng Monaco. So, ayan ang kanilang mga tourist spot. Hindi ko nababasahin lahat. So, ano ba yung luxury tourism? So, ayan po yung tourism na nakafocus lang sa high-end tourism experiences. Kagaya ng gustong ma-experience yung luxury hotels, yung mga yachts, yung casino. No, 'di ba sabi hindi sila pumapasok, no? Sikat sa kanila yung casino pero sila bawal. So, probably yung mga nagpupunta doon is yung mga tourists, no? Hindi sila. So, Netherlands. The Netherlands capital, Amsterdam. Languages nila Dutch or Frisian. Currency Euro. Ang religion nila ay Roman Catholicism, Protestantism, Islam, and others. Ano yung others? Hinduism, Buddhism, and Judaism. No? Ang carrier nila is Luxair. So, ayan na naman. Nalipat ko. Di na naman malilipat. So, yung Netherlands, kilala po siya sa country of canals, culture, and charm. So, nalipat ko kasi. No? Located po siya sa northwestern Europe, sa Netherlands, often informally called Holland. So, dito po sa Netherlands, common po sa kanila yung paggamit po ng bike. No? Bakit common kaya yung paggamit ng bike? Kasi po, sa Netherlands po is flat terrain po sila, tsaka eco-friendly po, no? Kaya convenient po gamitin. So, dito na po tayo sa top places to visit. So, ayan, ang dami. No? Basahin nyo na lang ang kanilang mga tourist destination. So, syempre, sikat po dyan ang Anne Frank House, yung Van Gogh Museum, yung windmills, no? So, bakit po mahalaga ang Anne Frank House? Kasi nga, no, yan po isimbolo ng World War II history tsaka human experience. Kaya yun po din yung dinadayo sa kanila. So, cultural highlights, no, yung wooden clogs. So, sinusuot daw po yun since 13th century. Yun po ang kanilang cultural icon. So, yung Netherlands daw po is home to 1,000 historic windmills, no? With some dating back to the 18th century. Ang kanilang national flower ay tulips. Symbol po yun ng identity ng Dutch, no? Na ine-export pa po worldwide. So, yung country po is the world's largest beer exporter with Heineken as its most famous brand. So, nakatikim na po ba na kayo ng Heineken, yung color green? So, bicycles, no? Ayan, sabi ko nga kanina, is a primary mode of transportation dito. Kasi nga, mostly, flat lang po ang anilang ano. So,
direct and practical po yung mga Dutch people, no? They value punctuality, no? So, ayan po, progressive values, being the first country, sila po yung first country na na-legalize po yung same-sex marriage, no? Nung naipasa po nung 2000, no? So, lately lang din po. So, traditional Dutch cuisine is simple and vegetable-based with minimal meat. So, popular dishes nila, roti, croquette, deep fried meat ragout, fries, Dutch cheese, and Dutch pancakes. So, social etiquette. So, ayan po, ganyan din po. Handshake and head nod. May beso-beso din. And meron daw po silang short forms of address reflecting their normal and straightforward communication style. So, anong po yung meaning ng direct communication? Ibig sabihin, sila po is prangka, straight to the point, magsalita, walang paligoy-ligoy. Wait lang, may tumatawag sa akin. So, family ties are strong with close relationship maintained throughout life. So, in professional settings, so yung punctuality, so alam niyo na yung punctuality, laging maaga, is highly valued. And being on time is sign po ng respect and reliability. So, agaya po sila ng mga Japanese, di ba? Punctuality. So, dito na tayo sa UK, United Kingdom. So, binubuo po siya ng England, Scotland, Wales, at Northern Ireland. So, ang capital niya is London. So, ang language niya is British, French, and English. Currency niya is British Pound. Religions are Christianity, Islam, and Hinduism. Meron silang British Airways. Ang airport nila is London Heathrow International Airport, no? So, ayan. Basahin nyo na lang po. The capital city of London is one of the world's leading commercial, financial, and cultural hubs. So, ayan po, no? Global contribution, one of the UK's most influential legacies in the English language. So, ano ba yung difference ng UK tsaka ng England? So, yung England, bahagi lang siya ng UK. No? Yung UK, composed siya ng England, Scotland, Wales, tsaka po Northern Ireland. So, ayun po ang pinagkaiba-iba. So, top places to visit in the UK. So, marami yan, no? Ano ba yan? Stonehenge, Tower of London, British Museums. So, ayan, marami po yan, no? So, culture, no? And customs tayo. So, the United Kingdom is a country rich in cultural heritage. So, sabi ko nga lahat naman ng bansa, no? It is known for its deep-rooted tradition, world-renowned institution, and welcoming people. So, sa sports and arts, so, ayan po. So, white cricket, ayan po yung kanilang national sport. Football or soccer is the most popular among the public. So, one of the most significant football team is yung Manchester, no? Manchester United. So, ayan po yung UK, birthplace po yan ni William Shakespeare. Siyempre, isa po siya kilala po siya na world greatest playwrights, na siya po ang sumulat ng Romeo and Juliet, Hamlet, no, and so on and so forth. So, bakit po importante ang UK sa history? Kasi malaki po yung role nila sa global politics and colonization, tsaka po sa kultura natin. No? So, royalty and education, the British royal family headed by the late si Queen Elizabeth II. So, globally recognized and admired. So, syempre, ang UK is home of the world's top universities. No, yung Oxford, yung Cambridge, and Imperial College. No, yung mga pangarap natin pag-aralan. No, landmarks and cuisine. Yung London Eye. No, doon po ginaya yung mga Ferris wheel po natin sa London's Eye. Also known as the Millennium Wheel. No, one of the UK's most iconic landmarks and was one of the world's largest Ferris wheel. Kaya nga po ginaya natin yan eh. 'Di ba? So, popular British food, ayan, Cornish pasties, Welsh cake, Yorkshire pudding, and
Cumberland sausage. So, back etiquette and culture. So, ayan. O, basahin nyo na lang. No, halos magkakagaya lang naman sila ng mga culture, no? So, bakit nga mahalaga ang punctuality? Para sa respect and professionalism, no? So, Liechtenstein, maliit lang siya pero mayaman siyang bansa sa Europe. Kilala siya sa castles at nature, no? So, capital niya is Vaduz. Ang language niya ay German. Ang currency niya is Swiss francs. Religion is Catholicism. Ang carrier niya ay Swiss. So, is a tiny landlocked country in Central Europe. Ano ba yung pag sinabi mong landlocked? Ibig sabihin wala silang access sa dagat, no? Kahit daw maliit sila, kilala sila sa high standard of living, strong economy, and beautiful landscape, no? So, kilala po sa kanila sila sa kanilang medieval castles, sa alpine landscape, tsaka yung mga villages nila na link by a trail network. So, isa din daw po sila sa wealthiest countries in the world na may highly developed economy, particularly po sa finance and sa manufacturing, no? So, tax haven din sila, many business and international clients. So, meron, ito pong, i-summarize lang natin yung climate. Meron po silang 4 na season na perfect for winter, no? Sports, no? So, ayan. Summer, June to August, no? Basahin nyo na lang. So, bakit ba importante ang season sa tourism? Kasi, di ba nga, iba-iba kasi activity na gagawin mo depende sa season. Halimbawa, skiing, hindi ka naman pwede mag-skiing sa fall. So, pang winter lang yon. So, ayan, no? Depende kung anong gusto nyong makita dun sa lugar na to. Dun kayo pupunta sa dates. Depende po sa climate na gusto nyo. Sa activities na gagawin nyo. So, ang gusto mong makita yung blooming alpine flowers, sa spring, punta ka ng March to May. So, ayan. So, ayan, ang kanilang mga attractions. Basahin nyo na lang po. So, culture and tradition, syempre ano sila? Strong family ties din, no? So, most citizens in single-family homes emphasizing the importance of private and close-knit family. So, meron siyang similarity sa family, sa Filipino culture. Parehas tayo kasing may strong family values at close relationship, no? So, respect for tradition, in the country with celebrations such as natural holidays, festivals, no, na different sa cultural identity. Kaya lang wala tayong ganito, yung royal family, no. So ayan ang kanilang pride for the nation. Social etiquette, kilala sila bilang polite. So pero reserved din and friendly and welcoming once a connection is established. So, ganun din po ang kanilang pag-greet. So, mahalaga po talaga sa kanila ang punctuality sa Europe, no? Sa lahat daw ng konteksto. Dito naman tayo sa clothing. So, traditional folk costumes are worn during festivals and special occasion. Yung mga outfit na daw na yun ay typically wool, no? Galing sa wool, sa linen, and other natural fabrics, often adorned with intricate embroidery. So, yung music and arts naman nila, meron silang musical tradition, particularly daw yung folk music. Maraming residents daw po yung nakikipag-participate sa local choir tsaka sa music group. And yung sa Prince Family Private Art Collection, important part daw po yun ng kanilang bansa, no, na cultural scene, na with some of the finest artwork and treasures display in various museums across the country. So, ayan. So, yung cuisine daw nila nagre-reflect yung alpine setting. May hearty dishes such as cheese, fondue, schnitzel, and potato-based dishes. So, ayan. The Thyssen Birchwatchen Food Festival highlights local specialties and seasonal delicacies, often focus on regional meats, cheeses, and pastries. So, sports. So, marami po silang outdoor activities, no? Winter sports such as skiing, snowboarding, no? Sa Malbon and Country Soul Winter Resort. So, football or soccer, tsaka cycling, popular po sa kanila.
So, kahit na daw pumaliit sila, no, yung kultura nila is may rich blend ng tradition, royal influence, respect for nature, kaya nagiging fascinating destination sila, no? And syempre, marami silang historical culture, art, and local customs, no? So, kabuuan, yung Europe po is isang continent po siya na puno ng history, culture, at tourism and opportunities na mahalaga po sa pag-aaral ng hospitality, no? So, ayun lang po at maraming thank you.